Ay, isang mapagpalang araw, munting kaalaman nga pala. Nako, ito, Marcoleta, no? Binanata ng DOJ, no? Hindi nakasagot ang USEC, no? Sa mga tanong ni Senator Rodante Marcoleta. At pag-uusapan din natin ito si First Lady Lisa Araneta Marcos, aba, pinaiimbestigahan sa ICI. Wow! Di ba? Maiba naman, it's a prank, sabi ng iba. Di ba? Nakapagtataka lang. Bakit nyo, hindi naman sa pag-ano kasi parang niloloko niyo yung tao eh. Ngayon, pag may magreklamo, si Lisa na, si Lisa na ang iniimbestigahan bakit nagagalit pa kayo? Pinagmumukhang tanga yung mga nanonood. Pero sa madaling sabi, wala naman tong bearing eh. Hindi naman, bakit nyo iimbestigahan si Lisa? Di ba mas maganda yung asawa imbestigahan nyo si Marcos? Kung talagang hindi namin pinagbibintangan si Marcos. Kung talagang seryosohan tayo, lahat iimbestigahan. Bakit yan si Lisa? Para masabi, hindi ako may sabi sabi nang nasa comment section at mga basahin nyo sa post nito ni Ang Balita Ngayon. Diba? Iisa mga tono nila. Ba't iimbestigahan niya ito? Anong meron? Diba? Diversionary tactics na naman ba to? Para, wow, Lisa yan, First Lady, iimbestigahan. Sabi ng mga loyalista, tignan nyo si Lisa mismo iniimbestigahan. Tapos, syempre, bandang huli, walang makikita, malinis. So, pag sinabing malinis din si BBM. Ganun ba yon? Tanong ko lang. Ito, basahin mo natin ito. Basahin mo itong pakulo. Pakulo, may bago naman silang pakulo eh. Breaking news, First Lady Lisa Marcos pinaiimbestiga sa ICI. Isang urgent request na inihain ng pribadong mamamayan na si John Santander sa Independent Commission for Infrastructure ICI upang imbestigahan sina First Lady Lisa Araneta Marcos at Special Envoy to China, Maynard Ngo, kaugnay sa umano'y flood control scam na nag-uugat ng Department of Public Works and Highway DPWH. Snamak. Alam mo, para sa amin kahit napapabalita, iyan ay may scam. Hindi kami naniniwala may scam si Lisa. Hindi. Totoo yan. Malinis pangalan niya. Nakapagkataka lang, bakit nyo iimbestigahan yan? Di ba mas maganda imbestigahan nyo yung Pangulo? Totoo lang. Doon sa sinasabi ni Chavit, hindi siya para pagbintangan para lalong mas malinis ang pangalan ni Pangulo nyo. Tama? Mali. Halimbawa, ako naniniwala ako, wala naman talagang kurakot ang Marcos. Halimbawa lang naniniwala ako, walang kurakot ang Marcos. Tapos sinasabi ni Chavit, doon sa maanumalya, doon sa Ilocos Norte. Di ba? Sino ba dating governor no? Sino dating congressman nun? Para malinis ang pangalan, para yung hindi kasi, anong nangyari kasi ang sagutan demanda didemanda si Kiko Barsaga. Huwag niyong indemanda. Sagutin nyo yung pinaparatang sa inyo. Tsaka nyo idemanda pag hindi na patunayan. Gets? Halimbawa, si Chavit. Hindi nyo pwede sabihin na, ay, wala kami sa Ilocos Norte. Yung sinasabi ni Chavit sa inyo, patunayan nyo muna na malinis kayo sa pamamagitan ng pag-iimbestiga. Tama, mali. Ngayon, pag napatunayan nyo sa pamamagitan ng imbestiga, wala naman malinis, doon kayo magdemanda kay Chavit. Hindi yung didemanda nyo si Chavit para pumarehas lang. Ito, katulad nito, ni Lisa Araneta. Ano to, pamuntos? Para, kami rin match lang. Kung iniimbestigahan kayo, mga Duterte, si Lisa rin. Sabi ng mga loyalista naman, talagang maraming message tamo mismong asawa ni Pangulo nagpapaimbestiga. Nek nyo. Di ba? Bakit yung asawa, anong kinalaman yan? Hindi naman politiko yan. Di ba? Hindi yan politiko yan First Lady yan. Hindi ako, wag nga kami. Di ba? Alam mo, parang ginagawa tayo mga bata ng mga to no? Sa isang liham na may petsang October 21, hiniling ni Santander kay Justice Andres Reyes Jr. na imbestigahan o kasuhan ng dalawa dahil sa posibleng pagkakasangkot sa backdoor deals na political lobbying na umano'y nagresulta sa irregular na pondo flood control project. Binanggit sa liham ni Maynard Ngo, ayon sa dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, ay bagaman ni si Senador Chis Escudero sa mga unprogrammed funds ng ahensya at dapat din umanong siya sa atin kung nakinabang dito ang First Lady. Ayon kay Santander, may mga ulat sa Rappler o Billionaire News Channel na nag-uugnay kay Ngo at Araneta Marcos kabilang ang pagdalo ng First Lady sa Cherry Mobile event kung saan si Ngo ang CEO annex, ang kanilang pagdalo sa Cork Wine Bar kasama sina Escudero at ibang nilista annexee at ang 5 million kada ulo ng fundraiser para sa Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong kampanya na ginanap sa Cork Elite Bar. Hindi kami naniniwala.
hindi ako loyalista. Si Lisa, okay lang kayo? Para naman sabihin, ito atsorya ko para sabihin na, transparency kami si Lisa na mismo pag sinabi nyo yan, abangan natin mga kababayan, abangan natin. Pag sinabi nila, kami rin kita nyo si Lisa iniimbestiga namin, hindi lang mga Duterte, hindi lang lahat, ibig sabihin, ganun kami ka-transparency, pati mismo First Lady. Pag sinabi nyo yan, para nyo nang sinabi, guilty kayo. Bakit? Guilty. Di ba? Bakit? May sinabi ba kami imbestigahan niya para maging parehas kayo? Baka kayo na nakaisip niyan. Pag sinabi, abangan natin kung sasabihin nila sa media. Kasi kung talagang transparency kayo transparency sa mga nakakarinig, hindi nga namin marinig. Yung investigasyon sa ICI, narinig ba nyo? Nababalitaan namin, hindi namin alam kung totoo Di ba? Kaya dito, mahirap paniwalaan na para drama na naman. Di ba? Ito, dumako na tayo dito kay Senator Marcoleta kung saan in-issue ang ICC, hindi ICI ICC naman kay Pangulong Duterte sa pagdala sa dahig. Sabi niya ng iba. Si Duterte ba hinuli ng ICC? Hindi. Dinala sa ICC si Duterte. Sabi nila, kidnap. Sabi nila, doon dinala si Duterte. Dinukot, sabi. Yun ang sabi nila. Di ba? Ngayon, patutunayan ni kay Senator Marcoleta, painggan nyo kung paano ginisa ang DOJ. Dito kay Senator Marcoleta, hindi nakasagot Di ba? Kulang na lang, utal-utal Di ba? Sabi niya sa akin kapag ang isang bagay hindi makasagot, alam mo na. Di ba? Ito, painggan nyo You cannot use this one because of the absence of an extradition law and treaty. That is the point here. And Your Honor, that is the subject matter or among one of the issues that we raised or that is being discussed in the Supreme Court petitions that were filed. Pero nangyari na kasi, dinala nyo na siya doon under the false claim na pwede nyo gawin because of this. But you did not complete the whole statement. Kung kinonsider nyo yung pursuant to the applicable extradition laws and treaties, hindi dapat nangyari yun So ngayon, kung halimbawa nag-argue kayo sa Supreme Court, nangyari na yun, ando na yung mama, di ba? Your Honor, if I may also explain, I have no knowledge or participation whatsoever in the events. Hindi, okay naman yun. Kaya tinuro ka kasi ni... Yes, Your Honor, to explain the legal justification or premise on... Yeah, but the legal justification is wrong. Tama. Mali sila. Alam mo, sa mga nagsasabi, tama ginawa kay Duterte sa paghuli, yung mga kampul na ni Trilling yun. Mga asong kahol ng kahol. Bakit? Kasi galit niya kay Duterte. Di, sa totoo lang. Paano pala sa mga loyalista o sa mga pinklawan? Yung amo nyo ganituhin. Tsak ipaglalaban nyo Huwag dapat sa Pilipinas dalhin. Huwag sa ICC. Gusto nyo lang madala si Duterte sa ICC kasi puno ng galit yung puso nyo kay Duterte. Diba? Pero sa katwiran, wala kayo. Yan ang matagal ko na sinasabi. Hindi nyo kayang abutin ang isang katwiran ng isang matalinong tao. Paano kayo makakaabot ng talinong tao? Ang binasa nyo lang, dictionary, history, nagtapos kayo ng pag-aaral. Ako kasi, nauunawaan ko Alam ba ako, ako talaga hindi ako DDS. Pero bilib ako kay Tatay Digong. Bakit? Marami akong kaibigan na perwisyo, bilang na bilang sa akin kung ilan ang kaibigan ko na sumisinghot. Nasa 8. Perwisyo talaga sa magulang. Kalahati doon, 4 doon nagbago. At yung 4 doon nakulong. So yung nakulong sa kanila, hindi nakakadun sa baryo na yon na nagdadala lagi doon ng items, nakulong na. Wala na, tahimik na sa lugar na yun. Ewan ko, may bago pa. Ibig sabihin, may mga kaibigan ako at aking sarili na perwisyo, na wala ang perwisyo nung si Duterte. Kaya ako, hindi ako DDS, pero bilib ako kay Tatay Digong. Pero, kung magkamali sa Tatay Digong, magagalit ako. Pero, i-justify ko yung ginawa niya. Eto sa mga to, galit sila. Galit kami kasi galit yung amo namin. Galit yung mga pinklawan sa kanila. Kaya pinklawan din ako, galit na rin ako kay Duterte. Ganyan ba ang mentalidad ng mga to? Walang sariling desisyon. Di ba? Secretary, yung pagkaka-transport ng dating Pangulo ng Republika sa The Hague.
ang pagkakaalam ko po kasi, maraming pronouncement ng ating Pangulo. Yung iba na-memorize ko pa nga po eh. Okay. We will not assist the ICC in any way, in any form. From now on, I ask my secretaries to do the same. I mean, something like that. Pero nangyari, kabaligtaran, Secretary, di ba? The former Secretary of Justice explained that, well, those pronouncements are not cast in stone. Ito na naman eh. Ito yung parang ephemeral lang nangyayari. Parang the government officials' decisions, sabi niya, sometimes can be changed at times. What do you think are the factors that necessitated a change of mind? Like from not assisting the ICC in any manner, in any way, in any form, he was just transported there. Now languishing in the detention center on the other side of the planet. Okay. What do you think are the factors used by the DOJ? First, Your Honor, if I'm not familiar to the particular circumstances that the secretary, the particular facts that which made the secretary made the actions before. Who is familiar? Who is familiar from and second, Your Honor, if I also may state, the matter is pending now with the matter before the Supreme Court. So, ang bilis-bilis nyo, pagpapabor sa ano nyo, ang bilis-bilis nyo. Di ba? Ito naalala nyo, ano? Ito sa Cebu, pinawalang sala ng ombudsman ngayon, yung Garcia ba yun? Di ba? Si Trililing, ha? Pinawalang sala, alam ko, ang sabi nila, si DOJ na daw, si Rimulya nun. Nabasura yung kaso ni Trililing. Di ba? Pag ganyan, ang bilis-bilis nyo. Pero pag sa paghuli kay Saldi sa mga passport, ang babagal. Di ba ho? Pansin nyo? Tapos pagkatanggol kayo ng mga ito tip ko lang sa inyo. Pag may atake sa inyo, huwag nyo sabihin DDS kayo. Huwag ipapakialam DDS kayo. Bakit? Wala silang lulugaran kung sa kaatake nila. Yung Pinklawan, pati yung mga loyalista, hindi nila alam kung sa kaatakihin. Alam na lang kasi nila, utak nila atake ng mga DDS, yung mga Duterte. Pero pag sinabi ko, tulad ko, hindi ako DDS, hindi nila ako maatake. Hindi nila alam kung saan ako atakihin. Paano kaya ito titirahin? Dito DDS eh. Ganyan. Yeah? The position, the legal position on the actions of the former Secretary of Justice has been elucidated with the court, but for the Department of Justice, it's Chief Dennis Chan who made the argument and presented the position of the DOJ in this regard, Your Honor. My question is, what are the factors that necessitated a change of mind from not helping the ICC in any way, in any form, which is a policy matter, with the reverse that happened? I'm not privy to that, Your Honor. Who is privy? Kasi parang, Your Honor, it may be the former secretary, now the ombudsman. wala na siya sa DOJ, nasa ombudsman na siya. Alam nga naman ipatawag natin siya rin. Tuturo na nga, alam mo, What happens malabo. now to the principle of continuity? Well, people might say and suspect that, even policy matters can be changed by mere whims or caprices, which are not probably based on sound legal basis. You are familiar with Republic Act 9851. This is our Philippine Act on crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity. Alam mo ito maputol tayo, yung genocide na yan. May mga nangyari noong, siyempre sabi ni Senator Dante Marcoleta, kahit sino naman common sense na lang Pangulo ka.
responsibilidad mo na proteksyonan ang isang bansa. Tama? Sabi ko nga doon na lang sa isang establishment, isa kang gwardiya. Ha? Tungkulin mong proteksyonan yung building na yun. Lahat ng papasok doon, baka tamaan ka ng baril. Tama? Yung bang gwardiya, pag kasalanan yun ng may-ari ng building. Di ba? Ganun lang yun Pinoproteksyon ni Marcos ni Duterte ang bansang Pilipinas sa mga mandarambong, sa mga durugista, sa lahat ng mga mandaraya. Ha? Nagagawa naman yan, naramdaman niya natin Di ba? Nagawa niya yon, kasalanan ng Pangulo. Samantalang ngayon, yung leader natin, ngayon, pag may anomalyang flood control, hindi siya kasama. Hindi naman siya para pagbintangan Hindi naman siya para i-involve Dapat kasama siya dito sa issue to. Anong sinabi ng spokesperson ng Malacanang yata? Anong sabi? Parang tila yata na siya sabi niya, parang pinatutulog niya ang Pangulo, pinatrabaho lang. Di ba? Wala siyang kasama. Pero pag credit sa inyo, kasama ang Pangulong leader natin ngayon, si Marcos. Pero pag kadumihan, kasiraan, hindi kasama siya. Pero pag kay Duterte, lahat ini-involve na issue kay Duterte, lahat sasalo. Di ba? Pati yung laptop isinisi kay Duterte. Binalik kay Sara. Yung kay Sara, sinabi, si Saldico. Aba, sinabi mo naman, yung laptop, sa panahon ng kanyang tatay? Syempre, sa panahon ng kanyang tatay. Ibig mo palang sabihin, yung kapitbahay ko, halimbawa, sinaktan ko, may kasalanan si Duterte? Kasi pwede palang sabihin, nasaktan yung kapitbahay sa panahon ni Duterte. Parang ganun? Siyempre, si Duterte parang may kasalanan nun. Kasi sa panahon ni Duterte nangyari yun? Ganun ba yun? Ganun yun Di ba? Not so familiar with that. 98-51, Your Honor. Kasi, Secretary, under that law, ang jurisdiction po ng mga tao na nagkasala under this law, under Section 17 of that law, the state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized under the Act, regardless of where the crime is committed, provided any of the following conditions is met. The accused is a Filipino citizen. The accused, regardless of citizenship or residence, is present in the Philippines, or the accused has committed the said crime against a Filipino citizen. So if these are the assumptions in the law, ang Pilipinas ay may jurisdiction. Tama. And under Section 18, may jurisdiction ng Pilipinas, may kakayahan, may kapasidad. Ang galing-galing niya ni Di ba? Nila Rimulye. Di ba? Nahuhuli ka agad yung mga pugante. Sabi, mabisa ang Pilipinas yon, lalo na sa posisyon kayo. Tapos pagdating dito, hindi. Kabagay, sa akin, Chorya, hindi nila pwedeng galingan ngayon Ang justice ng Pilipinas, hindi nila pwedeng galingan ngayon Hindi pwede. Chorya ko kasi pag ginalingan nila ngayon, dalawa masisilip sa kanila. Una, akala ko ba hindi magaling ang justice ng Pilipinas? Ang galing-galing pala ba't si Duterte pinadala nyo doon? Dapat dito lang nilitis. Pangalawa, akala ko ba ang galing-galing nyo, mga justice ng Pilipinas? Bakit di nyo mahuli agad si Saldi? Makasuhan dapat mga makasuhan na big fish. Kaya medyo, Chorya ko, hindi nila gagalingan. Para masabi na maisipin ng tao, ay ganyan talaga ang justice ng Pilipinas, kaya hindi mahuli-huli. Ganun ba yon? Tanong ko lang, ganun ba yon? Philippine courts, prosecution, and investigators, the regional trial courts of the Philippines, shall have original and exclusive jurisdiction over the crimes punishable under this Act. Ngayon po, if we consider the applicability of this law, bakit po na-transport yung dating Pangulo natin at hindi natin nilitis sa sarili po nating jurisdiction? Sagot! Ba't di ka makasagot? If with permission of the Honorable, may I refer to the... Ikaw ang dyan to the USIC ka dyan OIC USIC.
Good morning, Your Honors. Good morning, Senator Marcoleta and Senator Gatchalian. You are correct, Your Honor, that Section 17 on jurisdiction provides for the state exercising jurisdiction over persons suspected or accused of committing a crime penalized under RA 9851. The second paragraph of Section 17, Your Honors, does mention that in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Your Honor, I believe this was the justification relied upon by the former Secretary of Justice in the action leading to the transfer of the former president, Your Honor. So, Mr. Chair, they are referring to the second paragraph of Section 17 of 9851. Is that correct? Yes, yes, Your Honor. Mr. Prosecutor, I noted that, but I think the colatilla is very, very clear. Pursuant to the applicable extradition laws and treaties. This is absent. So how can you invoke this? Wala na tayong treaty. We have just withdrawn from the Rome Statute. Wala na. Alata naman di ba? Sabi ng iba, di sa akin galing to, na si Pangulong Duterte, nung dinala doon, hindi naman hinuli ng ICC dito eh. Nakita niyo ba may hinuli ito ICC? Sila dinala doon. Di ba? Eh syempre, pabor sa ICC yun. Hindi sila gagastos. Di ba? Wala silang pagod. Uy, kumbaga ika nga, yung patoka lalapit sa manok. 'Di ba? Parang ganun ginawa nila. 'Di ba? Hinain na buhay si Pangulong Duterte. 'Yun ang teorya ko, ha. So this cannot be applied. Is that correct? Your Honor, the way we interpreted that second sentence of instead, the authorities may surrender or extradite. We see there two different actions to be taken by the state. It's either to surrender or to extradite. And then if it is to extradite, then it must be pursuant to an applicable extradition law or treaty. So the action taken, Your Honor, was surrender and not extradition. No, pero ang sinasabi niya, pareho sila eh. Yung dalawang conditions na yun, because under this pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Wala tayong extradition law, wala na tayong treaty because we just withdrawn from the Rome Statute. Hindi mo pwedeng gamitin ito. Kaya dapat yung mag-a-apply is 9851. This is our own law. Okay lang naman dito eh. Can we not prosecute the former president kung talagang meron siyang kasalanan? Our National Prosecution Service, the judiciary, I think, is or are operating, and they're willing, they're competent enough to prosecute, adjudicate, and proceed with the trial. Di ba? Your Honor, with all apologies, I am not able to answer the question as to whether we can prosecute. I am just merely stating that the action of the former Secretary of Justice for the transfer of the former president to the ICC was premised on Section 17. Sinabi na nga ng Pangulo na walang lugar ang ICC dito eh. 'Di ba? Malinaw 'yun eh, bumabalikan natin eh. 'Di ba? Walang lugar eh. Nililito lang tayo ng mga 'to eh. 'Di ba? Tapos pag sinisi mo, magtuturuan. Wala na. Nadala na yung matanda doon eh. 'Di ba talaga? Pero alam na ng taong bayan 'yon.
Kaso nga lang, katulad ng mga to, wala namang magagawa ang taong bayan eh. Yaan mo sila. Ganyan po, mga makakapal ang mga mukha ng mga yan. Hindi kayo tamaan at tatamaan. Yeah? Patapos natin iboto yung mga yan, ganyan tayo tingin sa atin. Kung ganyan pala tingin sa atin, wag na kayo mag-expect kung bakit mahirap tayo ngayon. 9851 under the second paragraph. Yes, but what I'm saying is you cannot use this one because of the absence of an extradition law and treaty. That is the point here. And Your Honor, that is the subject matter or among one of the issues that we raised in the, or that is being discussed in the Supreme Court petitions that were filed. Pero nangyari na kasi, dinala nyo na siya doon eh. Under the false claim na pwede nyo gawin because of this. But you did not complete the whole statement. Kung kinonsider nyo yung pursuant to the applicable extradition laws and treaties, hindi dapat nangyari yun eh. So ngayon, kung halimbawa nag-argue kayo sa Supreme Court, nangyari na yun. Ando na yung mama, di ba? Wow. Your Honor, if I may also explain, I have no knowledge or participation whatsoever in the events. Hindi, okay naman yun. Kaya tinuro ka kasi ni... Nagtuturuan. Yes, Your Honor, to explain the legal justification or premise on which... Yeah, but the legal justification is wrong. We submit, Your Honor, although that is already Mali pending. kayo, aminin nyo na, mali kayo. Thank you. Hanggang dito lang po muna tayo. Mali kayo. Kung si Boying Rimulya, nandiyan, gisadong-gisada malamang eh. Ginisa sa sariling mantika. Igigisa siya sa sariling mantika. Di ba? Pasalamat ka, ombudsman ka na, diyan ka na. At hindi ka na pwede patawag dyan. Ewan ko, papatawag ka. Kung hindi, gisadong-gisado ka kay Senator Rodante Marcoleta. Di ba? Hanggang dito lang po tayo ngayon. Paalam sa inyo.